Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay linggo ng umaga at araw po ng linggo. Ang araw na ito mga kababayan ay siyang unang araw ng Sanlinggo. So yan po yung ating pag-usapan ngayon. Kasi nga po sa mga nakaraang mga video natin ay puro po yung politika. At hindi naman po pwede na puro na lang politika ang ating pag-uusapan sapagkat tapos na po yung eleksyon. Ngayon po ay tumatalakay tayo ng mga iba't ibang mga pag-uusapan natin upang magkaroon naman tayo ng higit na kaalaman at ma-refresh yung ating original na nalalaman magmula pa noong tayo ay nag-aaral, magsimula noong grade 1 hanggang matapos. So yun po. So, bago po tayo magpapatuloy sa ating pag-usapan ngayon, ay inanyayahan ko po ang lahat na mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, Manny TV Komentaryo. At paki-like, share sa inyong mga kaibigan sa Amandako sa Mundo at gayon din po paki-click na lamang din yung notification bell para tuloy-tuloy naman updated tayo sa ating mga video. So bago natin ipagpatuloy mga kababayan ay pakinggan muna natin itong ating intro. So ito pong ating pag-usapan ngayon ay kaiba sa napag-usapan natin tungkol po doon sa nakaraan na politika ayon sa ating sinasabi. Ngayon po ang pag-aralan natin, ito po ay biblical history. Gusto ba ninyong pakinggan itong biblical history? Kasi alam ko po marami na sa ating mga kababayan na hindi na po alam ang pagkasunod-sunod ng mga araw magmula ng lalangin ng ating Panginoong Diyos itong mundo. Alam ba ninyo na ang ating Panginoong Diyos sa panahon ng paglalang ay nagbibigay siya ng pagkasunod-sunod sa bilang ng mga araw? Kung hindi po ninyo alam, ay pakinggan po ninyo itong ating pag-usapan ngayon. Una, mga kababayan, noong ang ating Panginoong Diyos ay naglalang sa buong sanlibutan, ay ganito po masusumpungan natin dito po sa aklat ng Genesis, chapter 1, verse 1. Basahin po natin sa wikang Tagalog para maunawaan ng lahat. Ganito po ang sinasabi. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ano daw po? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, malinaw po mga kababayan, na mayroong pong mga sumusunod na nagaganap sa panahon ng paglalang. Ano po yun? Babasahin po natin uli yung Biblia, mga kababayan. Kung ano po ang sumunod na nagaganap noon sa panahon ng paglalang. Ganito po ang sinasabi sa talatang 2 sa ganun pa rin kapitulo at bersikulo. Talatang 2, Genesis 1:2. Sa talatang 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binabalot o binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. So dito mga kababayan,
sinasabi ng Biblia, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig na noon ay wala pang laman, wala pang anyo, wala pang hugis. Mga kababayan, kaya dito, sabi rito, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot ng kadiliman. Ang kaliliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. So wala pong anyo sa libutan, mga kababayan, kundi ang Espiritu lamang ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Sa talatang 3 po, babasahin natin. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. So, ang ibig sabihin, mga kababayan, ang Diyos ay naglalang. Nag-umpisa siya sa paglalang sa sanlibutan, ang langit at ang lupa. At nakita niya na ang sanglibutan ay walang laman, kundi Espiritu lamang ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Dito sa 3 nga, sinasabi, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. So, ang Diyos ay gumagamit lamang ng kanyang salita upang lalangin ang liwanag, ang mga bagay sa sanlibutan. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Imagine niyo, mga kababayan, sa pamagitan lamang ng kanyang salita ay nagkaroon ng liwanag. So ipagpatuloy natin, mga kababayan, sa talatang 4. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So mayroong dalawang binabanggit dito ang ating Panginoon, mga kababayan. Una, mayroon ng kadiliman. At nung sabihin ng Diyos na magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At sabi sa talatang 4, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So yung liwanag, mga kababayan, ay ibinukod niya saan? Mula po, doon po sa kadiliman. So mayroong dalawang bagay na umiiral. Ang una ay kadiliman at ang pangalawa, ang sumunod itong liwanag. Sa ibang salin, katawagan, ay nagkaroon ng gabi at araw, yung liwanag. Kaya nga po, sa ating panahon ngayon, nagkaroon ng gabi, o mayroong tayong gabi at mayroon din tayong araw na liwanag. Yun po, pakinggan po ninyo sumunod na tinatawag ng Diyos ang liwanag na araw. Sumalinaw po. At ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Sumalinaw po, mga kababayan, na sinasabi ng ating Panginoong Diyos noong panahon na nilalang niya ang buong sanlibutan, ay tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Kaya nga tayo ngayon ay mayroon tayong gabi at araw. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw.
So papansinin po ninyo mga kababayan, dito po, kung ating papansinin, na nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga. Ito na nga po yung araw, liwanag. Ng unang araw, nung diniklir ng Diyos, ng unang araw. Ibig sabihin, sa kanyang paglalang, ay may ibinibigay ang Diyos na bilang ng araw. Yun po yun ang ibig sabihin noon. Papansinin po natin ang mga sumusunod na mga talata para po maliwanagan. Sa 6, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin nito ang tubig. Ayan po mga kababayan. Sa city, ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at ito ay nangyari. So kaya nga po mayroong sinasabi ang ating Panginoon na ibinukod niya ang alin? Ang kalawakan, yung kalangitan, kalawakan, at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, yung nasa lupa, ibinukod mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at ito ay nangyari. So ibig sabihin, yung may tubig pala doon sa itaas ng kalawakan, ito po yung sinasabing ulan na buwabagsak sa lupa. So ibinukod po yun ng Panginoong Diyos. At sumunod, ang kalawakan dito sa lupa ay ibinukod din sa Diyos, tulad ng tubig ng dagat. At ito pong mga ilog, ayan po yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Talatang 8, tinawag ng Diyos ang kalawakan ng langit. Ayan po. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalawang araw. So, malinaw po mga kababayan na ang paglalang ng Diyos ay binibigyan niya ng bilang ang kanyang paglalang sa araw. Tutuloy po natin. So yan po ay pangalawang araw na po yan. Sa talatang 9, sinabi ng Diyos, magtipon ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa, at ito ay nangyari. Pansinin po natin na sa pamagitan lamang po ng salita ng Diyos ay nangyari ang mga bagay na ito. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa at ang tubig na naroon ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos at ito ay mabuti. So nakita ng Diyos mga kababayan, nung nagsabi ang Diyos na nakita ng Diyos ang alin? Yung tubig ng dagat. At ito ay mabuti. Sa pamamagitan lamang po ng salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng halamanan ng mga tanim na magkakabinhi at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang mga binhi. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa. So yun po yung napakaganda na sinabi natin Panginoon. Kaya po nagkaroon po ng mga kahoy, mga halaman, mga damo, dahil po sa sinasabi niya sa panahon ng paglalang. Kaya itong araw na linggo na ating pinag-uusapan ngayon mga kababayan, malinaw po
na siya po yung unang araw sa isang linggo. Paano po natin napatunayan na itong unang araw na sinasabi ng Panginoon dito, Panginoong Diyos dito sa kanyang paglalang, ay araw ng linggo sa ating panahon ngayon? Kung ating tingnan po yung dictionary, mga kababayan, sa inyong dictionary at encyclopedia at kalendaryo, mga kababayan, sinasabi po dyan, doon sa kalendaryo, nakikita natin na ang kalendaryo ay una siyang nababasa natin doon sa pangalan ng mga araw. Diyan sa kalendaryo. Nakalagay doon, Sunday. Sa ating kalendaryo ngayon ay ang nagiging pula na palatandaan dyan ay yung Sunday. Yun po yun. Kaya nakikita ninyo, yung pwesto niya nasa pinakauna sapagkat siya po yung first day of the week. Kung ating tanungin ang encyclopedia, lalo na sa Encyclopedia Americana, ay sasabihin sa iyo, Sunday remains always the first day of the week. Malinaw po yan. Pero palibhasa ay, ang panahon ng paglalang ng ating Panginoong Diyos ay tuloy-tuloy po yan hanggang sa ikapitong araw po. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, panahon na po ninyo na basahin po ninyo itong Genesis chapter 1 para maunawaan po ninyo. Mas maigi kung kayo mismo ang magbabasa. So, nabasa natin ang bilang ng mga araw mula ng unang araw hanggang pangalawang araw. Yung Lunes. Yan po yun. Bagamat naglalang ang Diyos sa panahon ng paglalang, ay wala pong pangalan na ibinigay ang Diyos sa mga araw sa kanyang paglalang. Ang mayroon doon ay bilang lamang ng mga araw, ang pagkasunod-sunod. Yun po. Hanggang natapos ang paglalang ng ating Panginoong Diyos, doon po sa pang-anim na araw at ikapito. Ikapitong araw po yung Sabado. Kaya po natin ito tinalakay, mga kababayan, sapagkat marami po ngayon sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga estudyante ngayon, na hindi na po alam at naliligaw na sila sa original ng inog o pagkasunod-sunod ng mga araw. Meron akong nakausap na ika nga, hindi naman bata, hindi naman estudyante, kundi isang ministro ng isang relihiyon. Ang sabi niya sa akin, Lunes daw po yung first day of the week. Nagulat ako nung sabihin niya na first day sa kanya ay Lunes. Yun po yung sinasagot niya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, kaibigan, mali yung sinasabi mo na Lunes ang unang araw. Tingnan natin dito sa dictionary. Tingnan natin dito sa encyclopedia. Ang sabi ng dictionary ni Mr. Webster, Sunday is the first day of the week. Kaya mga kababayan, ay nagulat yung isang ministro na yon na kinurik ko yung sinasabi niya na Lunes daw po yung first day of the week. So yun po yung gusto kong sabihin. Kaya po natin tinatalakay ito. Kahit mga taong pinuno na ng relihiyon ay naligaw po, hindi na po alam ang pagkasunod-sunod ng bilang sa mga araw hanggang sa ikapito. Yun po ang problema. Kaya mahalaga po ito na pag-aralan po natin
hindi naman lahat ng pag-uusapan natin ngayon na tapos ng eleksyon ay puro na lamang po politika. Ay nakakaumay na rin po yung politika. Pwede po kayo magkomento dyan mga kababayan sa pinag-uusapan natin. Buwino ipagpapatuloy natin. Dito rin po sa aklat din ng Exodo, mga kababayan. Oras na po, panahon na po ninyo ito na magbabasa po kayo ng Biblia para hindi po kayo maligaw sa pagkasunod-sunod ng bilang ng mga araw. Dito po sa Exodo, Kapitulo 20, ang talata po ay 11, ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Nang ginawa ng Diyos, ulitin ko lang po, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ika-7 araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. So may binanggit po dito sa talatang ito mga kababayan na araw ng Sabat. Ang araw po ng Sabat, ang ibig po nitong sabihin ay kapahingahan na siya po yung ika-7 araw. Yun po yung sinasabi ng Diyos na ipinag-utos, yung ika-7 araw na araw ng kapahingahan. Magmula po sa Linggo, unang araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, pang-6 na araw, at pang-7 ay Sabado. Pagka sinabi pong araw ng Sabat, yan po ay ibig sabihin araw ng pamamahinga o kapahingahan. Pero ang pangalan nito sa ating panahon ngayon ay tinatawag siya na araw ng Sabado. Ang salitang Sabado ay hango mula po sa salita, mula po sa pagkapangalan ng mga pagano sa mga araw, sapagkat nung nilalang ang Diyos ang mga araw mula Linggo hanggang Sabado ay wala pong pangalan. Mayroon lamang bilang ang ibinibigay ng Panginoon. Ang nagbigay po ng pangalan ng araw na nilalang ng Diyos ay iyon po yung mga pagano ng unang panahon. Ibinabatay po nila ang mga kapangalanan ng araw mula po sa mga planeta. Kaya nga yung Sunday ay hango po sa salitang sun o araw. Sunday. Ayan po. Kaya yung Lunes, galing din po yan sa pangalan ng planeta, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at ito pong Sabado ay galing po sa salitang planetang Saturn, kaya Saturday. Pero pansinin natin, dito mga kabayan, yung ika-7 araw, ang sabi ng Biblia ng Diyos, nung naglalang siya, sabi niya, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Espesyal po itong araw na Sabado. Usang ayon sa Diyos ay araw ng Sabat, binasbasan ng Diyos ito. Pagka ang isang tao, mga kababayan, na binasbasan, ay sagrado po yan. Katulad po sa araw na Sabado ay binasbasan ng Diyos
kaya sagrado, espesyal. So yun po yung pagkasunod-sunod sa mga araw, mga kababayan, na huwag tayong maligaw sa mga bilang ng mga araw hanggang sa pangpitong araw, mga kababayan. Di ba napakaganda po? Nakakakuha po ba tayo ng kaalaman tungkol po dito sa ating pinag-aaralan? So, magkomento po kayo dyan kung nakakuha po kayo ng kaalaman sa ating pinag-aaralan. So, sa ating pinag-usapan na ito, mga kababayan, ay itong panahon ng paglalang ng ating Panginoong Diyos mula sa unang araw, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, pang-anim, pangpito. Yun po yung pagkasunod-sunod sa mga araw. Hindi po pwedeng sabihin na Lunes ang unang araw. Kasi nga po, naligaw na ang ating mga kabataan ngayon tungkol po doon sa pagkasunod-sunod ng bilang ng mga araw sa loob ng sanlinggo. Yun po yun. Kaya po natin ito tinalakay. So magkomento po kayo dyan para atin pong pag-aralan sa susunod na video natin ang iba pang mahalagang bagay na nakakuha tayo ng kaalaman tungkol po itong biblical history. So yan po lamang ang ating pag-aralan sa ngayon hanggang sa sunod po na video. God bless you all.